Cade na nagising sa loob ng kanyang sasakyan bago pumasok sa trabaho. Dumating siya sa construction site ng pamilya Garcia kung saan nagtatrabaho siya bilang foreman. Isa sa mga katrabaho ang nag-alok sa kanya ng pagkain. Pagkatapos, pinaalalahanan niya ang mga manggagawa tungkol sa mga gawain para sa araw na iyon bago pumunta sa opisina upang makipagkita sa mga Garcia. Sa loob, iniabot sa kanya ni Jenny Garcia, anak ni Joe Garcia, ang ilang mga bilang documents. Pagkatapos ay humiling si Jenny sa kanyang ama ng malaking halaga ng pera pambayad ng tuition fee upang makumpleto na ang semester at makapagdiwang ng okasyon kasama ang mga kaibigan. Bagaman nag-alinlangan sa simula, sa huli ay pumayag si Joe at ibinigay ang pera. Samantala, napansin ni Livan ang isang grupo ng mga miyembro ng mafia na pumasok sa construction site at tinatakot ang isa sa mga manggagawa. Agad siyang kumilos, mabilis na pinabagsak ang mga ito at pinilit silang umalis. Nasaksihan ni Jenny ang insidente at agad siyang lumapit kay Livan upang tanungin kung may background ba ito sa militar. Umiwas si Livan sa tanong at binalaan siya na huwag itong banggitin sa kahit kanino. Dahil sa interes, hiniling ni Jenny kay Livan na turuan siya kung paano lumaban, at binahagi na tinuruan siya noon ng kanyang lolo kung paano baliin ang daliri ng kalaban. Pagkatapos ay inalok niya si Livan ng pagkain bago umalis. Maya-maya, binisita ni Livan ang kanyang anak na si Mary sa bahay ng mga lolo't lola nito. Pagdating niya, agad siyang nakita ni Mary at masayang tumakbo papunta sa sasakyan niya. Saglit siyang nakipag-usap sa kanyang biyenan na siyang may kustodiya kay Mary. Lumalabas na nawala ang kustodiya ni Livan matapos magpakamatay ang kanyang asawa, at dahil nakatira na lamang siya sa kanyang sasakyan, itinuring ng korte na hindi angkop ito para sa pagpapalaki ng bata kaya napunta sa poder ng biyenan niya ang kanyang anak. Dahil dito, 2 oras lamang sa isang linggo ang ibinigay sa kanya para mabisita ang anak. Lumabas ang mag-ama para kumain sa labas, kung saan binigyan ni Livan si Mary ng isang espesyal na regalo, isang litrato nilang mag-ina. Pagkakita sa larawan, ipinahayag ni Mary ang galit at lungkot sa pagpanaw ng kanyang ina, nahihirapang tanggapin ang pagkawala nito. Kalaunan, bumisita si Livan sa kanyang abogado tungkol sa kaso ng kustodiya para sa kanyang anak. Ipinabatid ng abogado na lalong lumalala ang sitwasyon at tinanong kung bakit ganoon na lamang ang galit ng kanyang biyenan sa kanya. Ipinaliwanag ni Livan na iniisip ng kanyang biyenan na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa katotohanan, matagal nang nakikipaglaban sa depresyon ng asawa niya habang siya ay nagsisilbi sa militar. Sa kabila ng mga pagsubok, determinado si Livan na ipaglaban ang kustodiya ng anak kaya ibinigay niya ang perang naipon para maipagpatuloy ang kaso. Kinagabihan, nagrente siya ng pansamantalang tirahan para tulugan. Kasabay nito, bilang selebrasyon sa pagtatapos ng semester ay nagtipon sina Jenny at kanyang mga kaibigan sa isang clubhouse na nagpa-party at nag-e-enjoy. Isa sa mga bartender ang nakapansin sa kanya at iniulat ito sa isang miyembro ng mafia na si Viper. Makalipas ang kaunting sandali, nakaramdam ng pagkahilo ang isa sa mga kaibigan ni Jenny at tumakbo sa banyo. Naiwang mag-isa, biglang inatake si Jenny ng isang grupo ng mga kidnapper at agad siyang dinukot. Kinabukasan sa trabaho, napansin ni Livan ang mga pulis na lumalabas mula sa opisina ni Joe. Agad na lumapit sina Joe at kanyang asawa kay Livan, puno ng kaba at sinabi sa kanya na nawawala si Jenny. Nakiusap sila ng tulong, ngunit tumanggi si Livan, iginiit niyang tinalikuran na niya ang kanyang nakaraan. Nag-alok pa si Joe ng $50,000 ngunit nanatiling matatag si Livan sa kanyang desisyon at tumanggi sa trabaho. Pero dahil mas kailangan ni Livan ng pera, mabilis din nagbago ang isip niya at kinuha ang pera bago umalis. Kinagabihan, binisita ni Livan si Gunny, isang dating kasama niya sa militar. Ikinwento niya kay Gunny ang pagkawala ni Jenny at sinabing tatanggapin na niya ang trabaho. Ibinunyag dito na minsang iniligtas ni Livan si Gunny mula sa isang aksidente, ngunit nawalan ng paningin si Gunny. Ipinaliwanag ni Gunny kung gaano kahalaga sa pamilya Garcia ang kanyang misyon kaya kailangan niyang gawin ito ng buong puso at tapang. Desididong hanapin si Jenny, dinalaw ni Livan si Joe at siniguradong ibabalik niya ang anak nito. Nang gabing iyon, nagsimula siyang mangalap ng impormasyon tungkol sa bar kung saan huling nakita si Jenny.
Habang nagsisiyasat sa isang kalapit na eskinita, natagpuan niya ang piraso ng kwintas ni Jenny, na nagpapatunay na doon siya dinukot. Sa pagsunod sa isang lead, natunton ni Livan ang isa sa mga empleyado ng bar at hinarap ito sa bahay nito. Kinwestiyon niya ang bartender tungkol sa pagkawala ni Jenny ngunit iginiit ng lalaki na wala siyang alam. Ramdam ang kasinungalingan, pinilit ni Livan ang bartender hanggang sa napilitang magsalita at magbigay ng mga pangalan. Ngunit bago pa makapagsalita ang bartender, dumating ang ilang kasama nito. Nang maramdaman ni Livan ang panganib, mabilis niyang pinatay ang lahat ng naroon. Pagkatapos siyasatin ang mga bangkay, nakumpirma niyang konektado ang mga ito sa mafia. Bago umalis, kinuha niya ang ilang pera upang gamitin pambayad o panuhol sa ibang miyembro ng gang para sa karagdagang impormasyon. Kinabukasan, dumating ang isang grupo ng mga miyembro ng gang na pinangungunahan ni Wolo sa bahay at agad napansin ang madugong eksena mula kagabi. Napagtanto nilang may isang tao na gustong umatake sa kanila kaya't agad nilang nilinis ang lugar at umalis. Ang hindi nila alam, sinusundan na pala sila ni Livan. Nasundan sila ni Livan sa liblib na safe house, at maingat niyang siniyasat ang paligid bago kumilos. Pumasok siya sa gusali at agad na pinasuko si Wolo at itinali ito. Pagkamulat ni Wolo, binalaan niya si Livan na isang mapanganib na pagkakamali ang ginagawa niya. Hindi natinag si Livan at itinapon niya sa mesa ang perang kinuha niya kanina at humingi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Jenny. Nang tumangging magsalita si Wolo, itinapon siya ni Livan sa tubig habang nakatali sa isang upuan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kanyang investigasyon, natuklasan ni Livan na isang lalaking nagngangalang Dimi, anak ni Wolo, ang nasa likod ng pagdukot. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad itong pinuntahan. Makalipas ang kaunting sandali, dumating ang isa pang mataas na ranggo sa grupo na si Yuri sa safe house. Nang makita niyang patay na si Wolo, agad niyang ipinag-utos sa kanyang mga tauhan na hanapin ang sino mang responsable sa pagpatay kay Wolo. Find this man. My name is Jenny Garcia. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Livan sa isang kaibigang pulis upang humingi ng impormasyon tungkol kay Dimi. Binalaan siya ng kaibigang pulis na si Dimi ay isang napakadelikadong tao at leader ng isang grupong kriminal. Ibinigay din nito ang address ng isang bar na kilala sa koneksyon nito sa organisadong krimen. Kinagabihan, nagtungo si Livan sa naturang bar. Napansin agad siya ng isa sa mga gwardya at nilapitan siya ni Dougie. Napagtanto ni Dougie na may dalang malaking pera si Livan at inihatid siya kay Dutch. Dahil naghinala ang mga tao roon na si Livan ay isang pulis na nakasibilyan, naging agresibo sila at inatake siya agad. Mabilis na tinalo ni Livan ang lahat ng umatake at pinatumba ang sino mang humarang sa kanya. Nang malapit na niyang patayin ang isa sa kanila, pinigil siya ni Dutch at napagtantong isa siyang dating sundalo, kaya nag-alok ito ng negosasyon. Nagpanggap si Livan na bibili siya ng droga at mabilis na napapayag si Dutch na ayusin ang kasunduan. Kinabukasan, dinala ni Dutch ang mga ipinangakong droga at inorganisa ang pagkikita ni Livan at ng main dealer ng mafia. Maya-maya, nakipagkita si Livan kay Dimi. Para matiyak na hindi impostor si Livan, isinailalim siya ni Dimi sa isang pagsubok bago ituloy ang transaksyon. Nang makumbinsi, ibinigay ni Dimi ang droga. Ngunit hindi interesado si Livan sa droga, kaya agad niya itong itinapon dahil ang tanging pakay lang niya ay makilala kung sino si Dimi. Pagkatapos noon ay inusisa niya ang mga huling larawan ni Jenny sa bar bago ito dinukot. Sa bawat larawan ay napansin niya ang kahina-hinalang lalaki na walang iba kundi si Viper, isa sa mga taong kasama noong dinukot si Jenny. Dahil dito, agad siyang umalis at nagsimulang manmanan ang galaw ng grupo. Gayunpaman, napansin ng isa sa mga gwardya si Livan na nagmamatsyag sa kanila at palihim na tumawag ng backup. Naramdaman ni Livan ang nalalapit na panganib, kaya nagtangkang tumakas gamit ang motorsiklo.
Ngunit matapos ang isang matinding habulan, nahuli siya ng mga tauhan ni Yuri. Habang dinadala siya sa loob ng van, sinamantala ni Livan ang pagkakataon kung saan pinatay niya ang dalawang bantay. Kinuha ang kontrol sa sasakyan. At itinulak ito sa tubig upang sirain ang anumang ebidensya bago tuluyang tumakas. Samantala, galit na galit si Yuri nang madiskubre niya ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan. Napagtanto niyang may taong aktibong tina-target sila, kaya tinipon niya ang buong mafia upang pag-usapan ang nakaambang panganib at balaan si Dimi sa lalong madaling panahon. Sa parehong oras, si Dimi naman ay nakakaramdam na may mali sa kanilang deal kaya tinanong niya ang isa sa kanyang mga tauhan. Bago pa siya makakilos, dumating si Yuri at isiniwalat na si Livan ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang ama at malamang na si Dimi ang susunod na target. Kinabukasan, habang sinusundo ni Livan ang kanyang anak mula sa paaralan, naramdaman niyang may kakaiba at nalaman niyang nasa panganib ang kanyang biyenan. Walang pag-aalinlangan dali-dali siyang nagtungo roon upang kumustahin ito. Pagdating niya, totoo nga ang kanyang kutob at nakitang nasusunog na ang buong bahay. Hindi nag-aksaya ng oras si Livan at tumakbo papasok sa naglalagablab na bahay upang iligtas ang kanyang biyenan. Dahil alam niyang maaaring maging target din ang kanyang anak, dinala niya ito sa bahay ni Gunny upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Iniwan niya ito sa pangangalaga ni Gunny, kinuha ang kanyang mga armas, at naghanda para sa paparating na laban. Samantala, si Jenny ay inilipat sa isang ligtas na lugar na binabantayan ni na Viper at Artemis. Sa isang pagkakataon, nakatakas siya mula sa kanila at tumakbo sa kalsada. Nakakita siya ng sasakyang pulis at agad itong pinahinto para humingi ng tulong, ngunit huli na nang mapagtanto niyang kasabwat din pala ng gang ang pulis. Dinala siya ng tiwaling pulis pabalik kina Viper at Artemis. Maya-maya, nakatanggap si Viper ng tawag mula sa isang mayamang kliyente na humihiling na si Jenny ang makasama niya sa gabing iyon. Walang pag-aatubili, tinanggap nila ang alok. Samantala sa hideout ni Dimi ay nakarating na si Livan at isa-isang pinatay lahat ng gwardya doon. Hinarap ni Livan si Dimi at hiniling ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Jenny. I figured that. Kapalit ng kanyang buhay, ibinunyag ni Dimi ang lokasyon kung saan ikinulong si Jenny at ipinaliwanag ang papel ni Viper na sinasabing siya ang nagkakalap ng impormasyon tungkol sa mga batang babae na kinikidnap nila. Nang makuha ang address, pinatay ni Livan si Dimi at tumungo na sa kanyang susunod na target. Samantala, natuklasan ni Dutch na si Livan ang sumisira sa kanilang operasyon at agad niyang binalaan ang gang na magdoble ingat. Dumating si Livan sa safe house at walang sinayang na oras, sistematikong pinabagsak ang bawat kalabang humaharang sa kanyang daraanan, kabilang na si Dutch. Who's gonna get fucked now, huh? Stop it! Shut the fuck up! I'm always ready.
river. Sa gitna ng kaguluhan, lumaban si Jenny at napatay si Artemis. It's over now. Ilang sandali pa, natagpuan siya ni Levan at pinalaya. Habang sinusubukan nilang tumakas, inatake sila ng dalawang natitirang miyembro ng gang at pinaputukan. Mabilis na kumilos si Levan, hinila ang pin ng granada at pinasabog ang kalaban sa isang iglap. Nang tuluyang mawala ang banta, nakatakas na rin sa wakas sina Levan at Jenny sa ligtas na lugar. Muling pinagsama ni Levan si Jenny sa kanyang mga magulang, na taos-pusong nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanilang anak. Sa huling eksena, magkakasama sina Levan, Mary, at ang pamilya ni Gunny sa isang tahimik na tanghalian, na sa wakas ay natagpuan na rin nila ang sandaling kapayapaan at dito na nagwawakas ang pelikula.